Sakto, 3 piraso. Xiaoman, ikaw ang bahala sa kaliwa. Jenchen, ikaw naman sa kanan. Ikaw. Siyempre, ako ang bahala sa pinakamanganib na gawain ang mamitas ng prutas. Kilos. Pasensya na at pinaghintay ko kayo ng matagal. Pati ba naman puno natutong sumalakay ng pataksil? Nakuha ko na, atras na. Salamat sa inyong tatlo sa pagbabantay sa espiritual na prutas para sa akin. Sa susunod ulit kapag may pagkakataon. Halika, hatiin natin ang mga prutas. Xiaoman, ikaw ang may pinakamahinang kultibasyon. At nagsasanay ka pa ng pisikal na katawan. Kaya pinakabagay sa iyo ang prutas na ito. Kuya Wang, napakahalaga ng espiritual na prutas na ito. Ibibigay mo talaga sa akin. Kunin mo na. Kapag kinain mo yan, mas lalakas pa ang pisikal mong katawan. Para sa susunod na may panganib, mas mapoprotektahan mo ako. Kuya Wang, napakabuti mo talaga sa akin. Siyempre naman, kapag tumanda na ako, umaasa akong aalagaan mo ako. Kanino ko naman kaya dapat ibigay itong pangalawang prutas? Ling-er. Bakit? Mukhang ordinaryo lang ang prutas na ito. Ikaw na marangal na prinsesa ng palasyo ng dragon ng hilagang dagat ay malamang na hindi ito magugustuhan, di ba? Wang Teng, sinasadya mo talaga, no? Huwag kang magmadali, ang prutas ng lilang dugo at hiyas ay kayang magpalakas ng daloy ng dugo. Kagigising mo lang ng iyong dugo ng tunay na dragon. Kaya ang prutas na ito ang pinakabagay sa iyo. Ibibigay mo talaga sa akin. Siyempre naman, mas malakas ka kapag may panganib. Mas ligtas ako kapag nagtago ako sa likod mo. Talagang napakakapal pa rin ang mukha mo. May isa pang natira. Gusto mo ba? Ang prutas na ito ay para sa pagpapalakas ng pisikal na katawan. Hindi ito tugma sa aking daan ng espada. Kung ganoon, sakto, itatabi na lang ito ni Kuya para sa iyo. Ipokus ang iyong isip. Paganahin ang iyong teknik. Kuya Wang, nararamdaman kong mas lumakas ako ng husto. Subukan mong baliin ito. Talagang lumakas na ako. Hindi masama, halos 20% lang yan ang lakas ko noong nasa yugto ako ng pagtatatag ng pundasyon. Nagmamayabang na naman si Kuya Wang. Anong nagmamayabang? Noong nasa yugto pa lang ng pagtatatag ng pundasyon ang kuya mo. Kaya ko nang bugbugin ang mga nasa yugto ng nagsisimulang kaluluwa. At sipain ang mga nasa yugto ng pagbabagong anyo ng kaluluwa. Kamusta? Mas naging dalisay ang aking dugo ng tunay na dragon. Malaki rin ang itinaas ng aking enerhiya ng dragon at pisikal na katawan. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Pamilya naman tayo, huwag ka nang magpasalamat. Mas malakas kayo. Mas ligtas ako kapag nakatayo sa likod ninyo sa susunod. Hindi talaga kayang magseryoso ng lalaking ito ng matagal. Kinain ni na Zheng Xiaoman at Ling-er ang prutas ng lilang dugo at hiyas. Nakatanggap ang host ng kaunting lakas ng dugo. Karagdagang 60,000 puntos ng kultibasyon. Nakatanggap ng isang pagkakataon para sa lucky draw. Ipinamigay ko ang 2 espiritual na prutas. Hindi lang lumakas ng husto sina Zheng Xiaoman at Ling-er. Nakakuha pa ako ng lakas ng dugo at karagdagang 60,000 puntos ng kultibasyon. Napakalaking pakinabang ng transaksyong ito. Magsimula na ang draw ngayon din. Nagsisimula na ang draw. Binabati kita, host, nakakuha ka ng espesyal na kagamitan, halo ng 50-50. Makikipaglaban ng pantay sa kahit sinong kaaway. Kondisyon sa paggamit. Kailangang isigaw ng malakas ang tumayo ang lahat.
Maganda nga talaga ang kagamitang ito. Pero nakakahiya naman ang paraan ng paggamit. Kahit na medyo mababa ang kalidad ng bagay na ito para sa akin, hindi ko pa rin ito dapat sayangin. Lanan. Kulang ba ang nakain ko? O baka dahil masyadong malakas ang isang tulad ko? Hindi pwede, hindi ito dapat masayang. Kapatid, nakatuon ka sa daan ng espada. Medyo mahina pa ang pisikal na katawan. Ang prutas ng lilang dugo at hiyas na ito ay kayang magpalakas ng dugo at enerhiya. Sakto para mapunan ang kahinaan mo. Huwag ka nang mahiya, tinikman lang naman ni Kuya ang bisa nito para sa'yo. May natitira pa namang kahit kalahati ng sustansya nito sa loob. Sapat na ang enerhiya ng espada para patatagin ang katawan. Ang mga panlabas na bagay ay walang pinagkaiba sa aking daan ng espada. Iyon kung ayaw mo, di huwag. Lene, Linger. Kababago lang ng iyong dugong lahi. Kumain ka pa ng kaunti. Baka mas maging maganda pa ang epekto nito. Ayoko nga. Prutas ng lilang dugo at hiyas kaya ito. Ayoko nang kinainan mo na. Sinuri ko lang naman ang kalidad nito para sa'yo. Siguradong malinis to. Kapag inilapit mo pa yan sa akin. Isasampal ko talaga yan sa mukha mo. Ikaw talaga. Halika, Xiaoman. Espesyal na itinabi ito ni Kuya para sa'yo. Kuya, parang inatngat ba ng aso ang prutas na ito? Anong pinagsasabi mo riyan? Espesyal na itinabi ito ni Kuya para sa'yo. Kuya, hindi ko pa nga po lubos na natutunaw ang kapangyarihan ng prutas kanina. Hindi ko na talaga kayang kumain pa ngayon. Kung ayaw ninyong kainin, wala talaga kayong panlasa. Kahit na bahagi na lang ang natira rito. Ito pa rin naman ang tunay na prutas ng lilang dugo at hiyas. At saka, personal ko pa itong binasbasan. Anong binasbasan? Ang espiritual na prutas na ito ay personal na tinikman ng mismong anak ng tadhana na ito. Hindi na ito ordinaryong prutas ng lilang dugo at hiyas ngayon, kundi isang limitadong edisyon ng espiritual na prutas na binasbasan ng kagalang-galang na si Wang Teng. Haha, hindi basbas ang tawag dyan. Tirang pagkain ang tawag dyan. Balutin lang natin ito ng kaunti. Iba pa rin ang magiging dating nito. Ang mga disipulo ng mga mayayamang pamilya ay naniniwala sa swerte at tadhana. Basta makatagpo tayo ng taong nakakaalam ng halaga nito, tiyak na maibebenta pa rin natin ito sa mataas na halaga. Pagkaalis natin sa mga guho, maghahanap ako ng isang bahay subasta. Sa oras na yon, ang prutas ng lilang dugo at hiyas na ito, na personal na binasbasan ng kagalang-galang na si Wang Teng, ay tiyak na maibebenta sa napakagandang presyo. Tama na nga ang biro. Hindi ligtas na manatili pa rito ng matagal. Maghanap muna tayo ng iba pang mga pagkakataon. CJ. Parang impyerno ng yelo at apoy. Hindi ba't sila ang disipulong Budista na si Woxin at ang batang Panginoon ng mangkukulam na si Chi Huang? Ang sigla-sigla pa ninyo kanina. Bakit nakahandusay na kayo rito ngayon? Lene, kahit na may alitan tayo noong una. Pero likas na mabait at mapagpatawad ang taong ito. Kaya naman pinapatawad ko na kayo. Poprotektahan ko ang dalawang ito. Kung sino man ang gustong lumaban, dumaan muna sa akin. At tanungin ninyo ang mga kasama ko sa likod kung papayag sila. Sige na. Ligtas na kayo ngayon. Ibigay ninyo na sa akin ang inyong mga singsing ng imbakan. Ituring ninyo na lang itong bayad para sa inyong kaligtasan. Bayad sa kaligtasan, Wang Teng. May isasagad pa ba ang kakapalan ng mukha mo? Bilang isang monghe, maging magalang ka naman. Iniligtas ko lang naman ang buhay ninyo kanina. Hindi ba makatwiran lang na humingi ako ng kaunting kabayaran? Wala na ang mga singsing ng imbakan namin. Nawala na, ninakaw ng iba. Bago lang, habang kami ni Wuxin ay nasa may nagyelong lugar. Nakatagpo kami ng 4 na lalaking nakaitim at may maskara. Nang walang sabi-sabi, pinilit nila kaming ibigay ang aming mga singsing ng imbakan. Nagtulungan kami ni Wuxin para lumaban. Pero hindi pa rin namin sila kinaya. Kaya sa huli, napilitan kaming iwan ang mga kayamanan namin. At tumakas habang magulo ang sitwasyon. Sa madaling salita, 2 lang pala kayong pulubi ngayon. Lumayas kayo. Wang Teng. Bakit mo tinatawag ang papa mo? Kung ako sa'yo, papasok na ako agad ngayon din. Pumasok, bakit naman ako magmamadaling pumasok? Ang taong may katangiang yelo sa grupo ninyo, na hinahabol ng 2 tao kanina, ay pumasok na sa kaibuturan ng lupain ng yelo at niebe. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi, loko ka? Ay! Nandoon.
Nalampasan na ni Ate Leng ang yugto ng Nasenso. At magagamit niya ang kapangyarihan ng yelo at niebe rito. Upang patuloy na lumaban. Maaaring hindi siya matalo ng 4 na taong iyon. Huwag na kayong tumingin, sabay-sabay tayong sumugod. Kuya Jianchen, huwag kang magmadali. Hayaan muna natin si Ate Leng na lumaban ng mag-isa sandali. Kung walang matinding lamig na tinitiis, paano aamoy ang bango ng bulaklak ng plum? Kakamit lang ni Ate Leng ng yugto ng Nasenso. Tamang-tama na gamitin ang malalakas na kaaway na ito para patalasin ang kanyang espada. Anong patalas-patalas? Kuya, hindi ba ito ang itinuro mo sa amin noon? Sinabi mo na sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Saka lamang tunay na lalago. Pareho ba iyon? Noon, ang sinasanay ay si Jianchen. Ngayon, ang pinagkakaisahan ay ang Ate Leng mo. Si Jianchen ay isang malaking lalaki. Ano naman kung masugatan siya ng kaunti? Kuya, double standard ka naman. Ano naman kung double standard ako, bakit? Paano kung masugatan si Ate Leng? O kaya ay traidurin ng mga tusong matatandang ito, anong gagawin natin? Huwag nang maraming daldal, sabay-sabay tayong sumugod. Tapusin na natin sila agad. Tama si Kuya. Protektahan si Ate Leng. Tungkulin nating lahat. Tikman mo ang martilyo ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Nasa yugto ka pa lang ng foundation establishment, paano naging ganito? Ganito kalakas ang katawan mo. Pakialam mo. Tikman mo ulit ang martilyo ko. Yelong bumabalot sa libo-libong milya. Walumpu. Gusto mong tumakas? Ate Leng, huwag mo muna siyang patayin. Ipaubaya mo sa akin ang huli. Tingnan mo ang aking galaw, pag-ikot ng dakilang makapangyarihang makalangit na dragon. Boom! Iyan ang napapala mo sa pagtulong na pagkakaisahan ng Ate Leng ko. Iyan ang napapala mo sa pagsusuot ng maskara at pagpapasikat. Ay! Ate Leng, hindi ka naman nasugatan, di ba? Bakit ka nagpalit ng damit? Pinag-alala mo talaga ako ng husto. Dali, hayaan mong suriin ka muna ng iyong bunsong kapatid. Diyan ka lang. Ate Leng, ako ito. Ang pinakamamahal at pinakamaasahan mong bunsong kapatid na si Wang Teng. Manahimik ka, may itatanong ako sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng banal na dalaga ng Zifu na si Subai? Anak ng, paano nalaman ni Ate Leng? Ate Leng, napagbintangan lang ako. Malinis ang ugnayan namin ni Subai. Walang-wala talaga kaming anumang relasyon. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Kasalanan mo. Kasalanan ko dahil masyado akong gwapo. At masyadong kapansin-pansin ang aking karisma. Maaaring nabihag si Subai ng aking alindog sa sandaling iyon. Kaya gumawa siya ng ilang bagay na madaling pagmulan ng maling akala. Pero huwag kang mag-alala, Ate Leng. Tinanggihan ko siya agad doon mismo. Malinaw ko nang sinabi sa kanya na si Ate Leng lang ang tanging laman ng puso ko. Kahit pa siya ang banal na dalaga ng Zifu. O kahit bumaba pa ang diwata mula sa siyam na kalangitan. Hindi pa rin siya maikukumpara kahit sa isang hibla ng buhok ni Ate Leng. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan, tatagain na kita ngayon din. Wang Teng, hindi ba't sinabi mo noon na gagawin mo akong maliit na asawa? Banal na dalagang Su, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko maririnig ang mga pinagsasabi mo kanina? Pwedeng kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano lang. Kailan ko ba sinabing gagawin kitang maliit na asawa? Ako pa ang nagsasabi ng kung ano-ano. Wang Teng, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa loob ng gilid na bulwagan? Urgent ang sitwasyon noon. Lahat ng sinabi ko ay para lang magligtas ng tao. Hindi mo dapat sineseryoso yon. Kaya ba ninakaw mo rin ang personal kong plaka para magligtas ng tao? Subai, huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Pagbintangan ka. Bakit ngayong nasa harap ka na ng ate mo? Naging duwag ka ng aminin ang ginawa mo.
Banal na dalagang Su, inaamin kong napakahusay mo. Pero ang pag-ibig, hindi pwedeng ipilit. Ang puso ko ay matagal ng pag-ari ni Ate Leng Ningxuang. Pero huwag ka nang masyadong malungkot. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Wang Teng, malinaw na ikaw ang bastos magsalita. Tapos ngayon pinalalabas mong ako ang humahabol sa'yo. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang pag-ibig na pinilit, hindi magiging matamis. Walang hiyang nilalang. Wala kang karapatang pangaralan ng tao ko. Banal na dalagang Su, pag-usapan natin ito ng maayos. Hanggat nandito ang ate ko, hindi mo ako masasaktan. Talaga bang poprotektahan mo siya? Hanggat nandito ako, hindi mo siya magagalaw. Lene, kung ganoon, susubukan ko ang galing mo sa espada. Kung yan ang gusto mo. Ate, dahan-dahan lang. Baka mapuruhan mo siya. Lumayo ka ng kaunti. Baka madamay ka pa sa laban. Anak ng, bakit kayo nandito? Hehe, nag-aaway sila para sa akin. Naku Kuya Wang, ikaw naman talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Huwag mo namang sabihin yan. Tingnan mo ang teknik ng ate sa espada. Napakalinis at direkta. Mas magaling yan kaysa sa mga palamuting galaw. Nang subai na yan. Langit ng malawak na yelo. Ay. Hanggang dito na lang. Hindi mo ako kayang talunin. Banal na dalagang Su, normal lang ang matalo sa laban. Galingan mo na lang sa susunod. Napakagaling ni ate. Ang espadang yun kanina, talaga namang nakayanig ng langit at lupa. Manahimik ka, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pinigilan ko siya hindi para protektahan ka. Ang walang kwenta mong buhay. Ako mismo ang kukuha. Ate, pagod ka na ba sa pakikipaglaban? Nauuhaw ka ba? Mayroon akong espesyal na tubig mula sa bukal dito. Masarap at napakapresko. Pampaganda pa ito ng balat. Wala talaga kaming namamagitan ni Subai. Kahit naakit siya sa karisma ko. Nanatili pa rin akong tapat at may prinsipyo. Manahimik ka. Sige na, basta malinis ang konsensya ko sa kanya. Ate, hindi nagsisinungaling si Kuya Wang sayo. Ito ang mabait kong kapatid. Sa wakas, tinulungan mo rin akong magpaliwanag. Dito nakatala ang lahat ng nangyari. Sa pagitan ni Kuya at Ate Su noon. Mapapatunayan ito na inosente si Kuya. Si Yaoman, ano yang hawak mo? Itago mo yan bilis. Gusto mo bang maging maliit na asawa ko? Si Yaoman, patayin mo yan. Huwag kang matakot, Kuya. Tinutulungan lang kitang patunayan na malinis ka. Jiang Xiaoman. Inaapi ako ni Kuya Wang. Tinutulungan na kita eh. Pagtulong ba ang tawag mo riyan? Tama na. Xiaoman, halika rito. Ate Leng, bakit mo ako pinalo? Ang paggamit ng walang pahintulot. Ng batong nagtatala ng imahe para videohan ang iba. Ay parurusahan kita na isulat ang kamao ng kun ng 100 beses. 100 beses. At para naman sa'yo. Ate Leng, sigurado akong may nyalikot sa batong nagtatala ng imahe na yon. Peke ang lahat ng palabas doon. Palalampasin ko muna ito ngayon. Pagbalik natin sa Chaifeng. Doon kita tututuusin. Parang may kung anong bagay sa loob na umaakit sa aking dugo. Ate Leng, baka may magandang pagkakataon doon. Puntahan natin at tingnan. Ako na ang mag-inspeksyon sa daan. Kuya Wang, hindi kaya natatakot ka lang na agawin namin ang kayamanan mo? Sinasabi mo, nag-aalala lang ako na baka mapahamak si Ate Leng. Dito ngayon. Kung dadalhin natin ito sa Chaifeng para magbantay sa pinto, siguradong napakaangas tingnan. Mag-ingat kayo sa harang. Isa itong proteksyong harang. Ang lakas ng dalawang lilok na yelong ito ay tila umabot na sa antas ng pagbabagong Diyos. Wala kayong modo sa pakikipaglaban. Sa dami ng tao rito, bakit sa akin pa kayo sumugod? Proteksyon ng mahiwagang yelo. At Leng. Huwag kang tumangarian, umatras ka na. Ate Leng, tutulungan kita. Ay.
Ang lakas ng loob ninyong saktan ang ateleng ko. Mabasag kayo. Kuya Wang, napakalakas mo kanina. Pero hindi ba't nasa antas ka pa lang ng pagpipino ng ki? Itinatago mo ba talaga ang tunay mong lakas? Lugi ako, sobrang lugi talaga ako ngayon. Nakita niyo ba yon? Ito ang aking mga alas para mabuhay. Bago umalis ng Chaifeng, binigyan ako ng 3 nakatatanda sa hardin ng mga halimaw. Ng ilang talisman na nagliligtas buhay. Nang makita kong nasaktan si Ate Leng kanina, sa sobrang pag-aalala ko, nagamit ko agad ang isa sa mga talisman ng lakas ng Vajra. Dahil regalo iyan ng mga nakatatanda para iligtas ang buhay mo. Huwag mo itong sasayangin ng basta-basta sa susunod. Tama ang sinabi mo, Ate Leng. Kung hindi naman bingit ng kamatayan, hinding-hindi ko na ito gagamitin. Ay! Nasa likod lang ng pintong ito. Ang banal na bato ng kaluluwang yelo. Talagang ito nga ang banal na bato ng kaluluwang yelo. Kayang baguhin ang bagay na ito ang pundasyon ng dao ng yelo. At linisin ang laso ng lamig. Maging ang tulungan ang katawang yelo ng siyam na pag-ikot na malampasan ang huling hadlang. Umatras kayong lahat sa likod ko. Kuya, Saklolo. May dragon na gustong pumatay sa kapatid mo. Sa isang tingin lamang, ay napatay na agad ang isang yelong dragon sa rurok ng antas ng pagbabagong Diyos. Napakalupit naman yan. Ubo. Nakita niyo ba? Iyan ang lakas ng boss sa hardin ng mga halimaw ng Chaifeng natin. Isang balahibo lang, kaya nang pumatay ng nasa rurok ng antas ng pagbabagong Diyos. Ate Leng, para sa'yo. Subukan mo bilis kung kaya nitong buuin ang iyong pangangatawan. Kailangan kong tunawin at sipsipin ang lakas nito. Huwag kang mag-alala, Ate Leng. Bantayan ka namin habang nagsasanay ka. Ate Leng, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ang lahat. Mabuti naman kung ganoon. Siguradong bibilis ng husto ang pagsasanay mo sa susunod. Wala nang makakatalo sa iyo sa buong mundo. Huwag mo nga akong bulahin. Hindi ang banal na bato ng kaluluwang yelo ang tunay na sentro rito. May iba pang bagay sa loob na tumatawag sa akin. Pumasok tayo sa loob para tingnan. Ito ang kapangyarihan ng isang santo. Isang santo. Malamang na ito ang mga labi na iniwan ng isang santo. Hindi maaaring mithiin ng mga mortal ang pamana ng aking Panginoon. Senior, huwag po muna kayong umatake. Hindi kami naparito upang lapastanganin ang mga labi ng santo. Kayong mga nanghimasok sa lugar na ito. Ano ang inyong layunin? Upang ipagpatuloy ang huling habilin ng santo. Upang kalagan ang mga tanikala ng makalangit na dao. At muling buksan ang landas patungong langit para sa mga cultivator ng mundong ito. Alam mo ang tungkol sa mga tanikala ng makalangit na dao. Ang mga batas ng langit at lupa sa kasalukuyan ay hindi kumpleto. Ikinulong ng mga tanikala ng makalangit na dao ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa mundong ito. Ngunit iba kayo sa mga karaniwang cultivator. Ang aking Panginoon noong siya ay nabubuhay pa ay si Santo Hanming. Siya ang may hawak ng dakilang landas ng matinding lamig. Upang sirain ang mga tanikala ng makalangit na dao. Nakipagtulungan siya sa 8 pang ibang santo. Sinubukan nilang yanigin ang makalangit na dao. Upang magbukas ng landas ng paglaya para sa mga tagapagligtas sa hinaharap. Sa kasamaang palad, bago pa man matapos ang dakilang plano, ay natuklasan na ito ng makalangit na dao. Lahat ng 9 na santo ay nasawi.
Ngayon, ang aking kamalayan ay malapit ng maglaho. Kailangang may magmana ng landas ni Santo Hanming. Pinuin ang pinagmulan, at muling paganahin ang sentro ng pormasyon dito. Ang iyong pangangatawan ay tugma sa landas ng aking Panginoon. Maaari mong marating ang dakilang landas ng matinding lamig. Taglay mo ang aura ng isang kakaibang anomalya. Baka ikaw ang susi sa pagbasag ng sitwasyong ito. Umaasa lamang ako na ang mga susunod ay hindi bibigin ang hiling ng siyam na santo. Atling. Ang pamana ni Santo Hanming ay perpektong tugma sa iyo. Ang pagmamana ng tradisyon ng santo, at ang misyon na paluwagin ang node ng tanikala ng makalangit na Dao dito, ay may pagkakatiwala lamang sa iyo. Ang nakababatang si Leng Ningshuang ay handang tanggapin ang huling habilin ng senior upang ipagpatuloy ang landas ng mga nakaraang santo at maghangad ng paglaya upang yanigin ang mga tanikala ng makalangit na Dao gamit ang katawang ito. Atling. Atling. Ito ang ganti ng pamana. Masyadong malawak ang landas ng isang santo. Hindi pa kayang kargahin ng kasalukuyang cultivation ni Ate Leng ang lahat ng ito. Kung magpapatuloy pa ito, ganap na magigiba ang kanyang pundasyon ng Dao. Babala, si Leng Ningshuang ay nahaharap sa isang nakamamatay na krisis. May matinding salungatan sa pagitan ng pamana ng santo at ng kanyang pinagmulan. Ang pundasyon ng Dao ay malapit ng magiba. Ang kanyang kaluluwa ay dumaranas ng matinding pinsala. Maaaring gumamit ang host ng 130,000 puntos ng cultivation upang simulan ang programa ng agarang pagpapatatag at paggabay. Gusto mo bang simulan? Mamamatay na ba ako? Sayang, hindi ko na siya makikitang magbiro at magloko pa. At hindi ko na rin maririnig ang mga nakakainis niyang katwiran. Hindi ko man lang magawa. Ate Leng, pakalmahin mo ang iyong isip. Tutulungan kita. System. Simulan ang programa ng agarang pagpapatatag at paggabay. Iyawas mo na ang lahat ng 130,000 puntos ng cultivation. Kumpirmado ang utos. Bawas na ang 130,000 puntos ng cultivation. Kasalukuyang ginagabayan ang nagwawalang batas ng Dao ng Santo. Kasalukuyang inaayos ang mga nasirang meridian, pundasyon ng Dao, at kaluluwa. Ang mga puntos ng cultivation ko, ubos na lahat. Atling. Mukhang hindi ko na kaya. Wang Teng, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Kuya Wang, hindi ka pwedeng mamatay. Kapag namatay ka, sino na ang bibili sa akin ng hita ng manok? Ang galing talagang umarte ng batang ito. Atling. Sa buhay kong ito, mayroon pa akong isang pinakamalaking pangarap na hindi pa natutupad. Huwag ka nang magsalita. Hindi ka mamamatay. At hindi ko rin hahayaang mamatay ka. Ang pinakamalaking hiling ko ay ang pakasalan ka, Ate Leng. Pero hindi ko lang alam kung papayag ka bang magpakasal sa akin. Basta't maging maayos ka lang. Pakakasalan kita. Kung ganoon, magagalit pa ba si Ate Leng sa akin sa hinaharap? Dahil sa nangyari kay Subay, hindi na ako galit. Basta't gumaling ka lang. Ibibigay ko ang lahat ng hiling mo. Ate Leng, narinig ko yan, galing mismo sa bibig mo. Nangako kang pakakasalan mo ako. At hindi mo na ungatin ang tungkol kay Subay. Bawal ang bawi ha. Wang Teng. Ate Leng, kumalma ka muna. Mamatay ka na. Ay. You. Ate Leng, huwag ka nang magalit. Gusto ko lang kasing makasiguro. Kung may puwang ba talaga ako diyan sa puso mo. Ngayong alam ko na. Masayang-masaya na ang iyong junior brother. Ibigay mo sa akin ang recording stone. Ate Leng, kasasabi mo lang na ibibigay mo ang lahat ng hiling ko. Kapag nagsalita ka pa ng kahit isang salita, tatapusin ko talaga ang buhay mo. Lanan. Hindi nagsisinungaling ang espiritu ng batas. Si Santo Hanming at ang 8 pang mga santo sa paghahanap ng kaligtasan
At upang mag-iwan ng pagkakataon para sa mga susunod na tagapagsanay, ay nagtulong-tulong na itatag ang siyam na sentro ng pormasyon. Ang lugar na ito ang sentro ng pormasyon sa Hilagang Dagat. Alam mo na ba kung paano ito paganahin? Pinagsama ni Santo Hanming ang kanyang sariling batas ng Dao sa sentro ng pormasyon. Ang tagapagmana ay kailangan lamang gumamit ng lakas mula sa parehong pinagmulan upang paganahin ang pormasyon. At sa tulong ng banal na bato ng kaluluwang yelo, gamit ang likas na lakas ng kaluluwang yelo bilang susi, ay mapupukaw ang ugnayan ng mga bahagi nito. May isa pa. Ang pagpapaandar sa pormasyon ay tiyak na makakaantala sa batas ng langit. Kailangan ko ang iyong kakaibang swerte sa Dao upang itago ang mga lihim ng langit sa lugar na ito. Kung hindi, bago pa man tuluyang gumana ang pormasyon, ay maaari na itong sugpuin ng batas ng langit. Walang problema, Ate Leng, sige na, simulan mo na. Ipaubaya mo sa akin ang pagtatago sa mga lihim ng langit. Sistema, paganahin ang lawak ng Dao Riem. Sa pamamagitan ng aking katawan, ang landas patungo sa pagiging santo, gamit ang ginaw bilang gabay, at kaluluwa bilang lunas, ang mga tanikala ng batas ng langit, na bumibihag sa lahat ng nilalang, sa isang layunin at katapatan, ay luluwag ang isang bahagi. Ang mga tanikala ng batas ng langit, lumuwag na talaga. Ginawa iyon ng batang yon. Sandali pa lang ang nakakalipas. Pero nagawa na niyang buksan ang unang bahagi. Mukhang magbabago na nga talaga ang mundong ito. Maluwalhating pagbati sa host, matagumpay mong naluwagan ang unang bahagi ng tanikala ng batas ng langit. Ang antas ng iyong pagsasanay ay tumaas na sa unang yugto ng antas ng Huashen. Nakakuha ka ng karagdagang 100,000 puntos ng pagsasanay. Nakatanggap ng malabong impormasyon tungkol sa susunod na bahagi ng batas ng langit. Banal na bundok ng Zhongzhou. Antas ng Huashen, ngayon talagang panalo na ako. Ang galing mo talaga, Ate Leng. Hindi nakapagtatakang ikaw ang may pinakamahusay na talento sa mundo. Walang kapantay ang iyong ganda at galing. Nag-iisa ka sa buong kasaysayan. Tumahimik ka. Sistema, a-adjust mo ang ipinapakita kong antas ng pagsasanay. Kahit sa unang yugto lang ng antas ng Zuje, natanggap na ang utos ng host. Tapos na ang pag-aayos sa ipinapakitang antas. Kasalukuyang nakabala kayong antas. Unang yugto ng antas ng Zuje. Ang tarantadong ito, siguradong hindi lang siya nasa unang yugto ng Zuje. Kuya Wang, sa wakas ay nakaabot ka na rin sa antas ng Zuje. Xiao Man, kumalma ka lang. Pag-abot lang naman ito sa Zuje, wala to. Para sa Kuya Wang mo, hindi naman talaga ito malaking bagay. Pero Kuya Wang, dati ay na-stop ka sa rurok ng pagsasanay ng Kia. Iyon ay dahil napakatatag ng pundasyon ng kuya mo. Ang mga karaniwang kultibador na gustong tumawid sa pagtatatag ng pundasyon ay kailangan lang mag-ipon ng kaunting espiritual na lakas ng basta-basta. Pero iba ako. Sa bawat hakbang ko, kailangan kong hasain ang aking pundasyon hanggang sa sukdulan. Kaya mukhang medyo mabagal ito. Pero sa totoo lang, ito ang tinatawag na pag-ipon ng lakas para sa malaking pagsabog. Kuya Wang, talaga bang nasa paunang yugto ka pa lang ng pagtatatag ng pundasyon? Siyempre naman, laging tapat ang kuya mo. Kailan ba kita niloko? Lanan. Nahanap na ang banal na bato ng kaluluwang yelo. Nakuha na rin ni Ate Leng ang pamana ni Santo Hanming. Tapos na ang mga gawain dito. Huwag kayong mag-alala, Senior. Dahil tinanggap ko ang pamana ng Hanming, hindi ko bibigin ang inyong huling habilin. Hahanapin pa namin ang natitirang 8 sentro ng pormasyon. Tara na. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Nayanig ang buong guho. Kahit sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay may narinig akong tunog ng pagkabasag. May lumabas kaya na pambihirang kayamanan. Walang pakialam kung ano man yon. Napakababa at walang hiya ng wangteng na yon. Inagaw niya ang aking pagkakataon sa labas ng guho. At malubha pa akong sinugatan. Pagkatapos pumasok sa kaibuturan ng guho, umasa pa siya sa lakas ng kanyang mga kasamahan sa sekta. Para mang-agaw at mang-api kung saan-saan. Tiyak na marami siyang tinatagong kayamanan ngayon. Mababa lang ang sarili niyang antas ng kultibasyon. Umaasa lang siya sa proteksyon ng kanyang mga kasamahan at mga babae sa buong biyahe. Ngayong marami tayo ditong nagkakatipon. Basta't bantayan lang natin ang labasan. At magtulungan para pilitin siyang ibigay ang mga nakuha niyang kayamanan. Sa tingin niyo ba makakatanggi pa siya? Pagdating ng oras, hahatiin natin ang mga kayamanan base sa naitulong ng bawat isa. Ako, si Elingshan, ay nagmumungkahi. 2 dalawang nasenso.
Oh, hindi ba ito ang aking mabuting anak? Kanina pa kita naririnig mula sa malayo. Nagtatalumpati ka ng buong giting dito. Medyo malakas ang boses mo. Kaya lang medyo malayo ang distansya. Hindi narinig ng malinaw ng iyong ama. Halika, ulitin mo ang talumpati para sa iyong ama at sa lahat. Kapatid na Wang, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang tinutukoy ko kanina. Oh, bakit narinig kong may nagsasabing gusto nilang magkaisa para agawin ang mga kayamanan ko? Isang malaking pagkakamali lang ito. Kinokondena ko lang kanina ang mga taong may masamang balak laban kay kapatid na Wang. At hinihimok ang lahat na tularan si kapatid na Wang. Sa iyong talino, tapang, at dakilang pagkatao. Talaga ba? Napakababa at walang hiya ng Wang Teng na yon. Basta't magkaisa lang ang lahat. Pilitin siyang ibigay ang mga nakuha niyang kayamanan. Inudyukan mo ang lahat na patayin ako. At gusto mo pang paghatsian ang mga kayamanan ko. Sabihin mo, paano natin ayusin ang atraso mong ito? Kapatid na Wang, naguluhan lang ako sandali. Patawarin mo ako kahit ngayon lang. Mali ang tawag mo sa akin. Papa. Papa, alam na po ng anak niyo ang pagkakamali niya. Hindi ko na po ito ulitin kailanman. Kung naging masunurin ka lang sana ng mas maaga. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Sige na, pumunta ka sa likod at manatili roon. Hahaha. Mga kasamang kultibador. Tapos na ang usaping pampamilya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang seryosong bagay. Ang prutas ng lilang dugo at hiyas. Ito ay isang banal na prutas para sa mga nagpapatibay ng katawan. Kaya nitong palakasin ang pisikal na katawan. Punan ang kakulangan sa dugo at enerhiya. At makakatulong pa sa pagtaas ng antas. Mahusay ang inyong mga mata. Ang bagay na ito ay ang prutas ng lilang dugo at hiyas. Libu-libong taon bago ito mahinog ng minsan. Kayang linisin ang katawan at dalisayin ang mga buto. Pinapatatag nito ang pundasyon ng kultibasyon. Tinutulungan ang mga kultibador na malampasan ang kanilang mga limitasyon. Pero parang may kagat na ang prutas na ito. Mali, hindi ito ordinaryong marka ng ngipin. Masyadong mabagsik ang bisa ng prutas ng lilang dugo at hiyas. Kung hindi matatag ang pundasyon ng isang kultibador, at basta-basta itong kinain, malamang na hindi kayanin ng katawan ang lakas nito. Kaya ako, para maiwasan ang anumang panganib, ay hindi nag-atubiling personal na kumilos. Ginamit ko ang sarili kong enerhiya bilang gabay, para paamuhin ang mabagsik na bisa sa loob ng prutas. Ang dalawang markang ito, ay ang tatak ng dakilang dao na iniwan ko. Matapos kong ayusin, mas naging banayad na ang bisa ng prutas na ito. Hindi lang nito pinalalakas ang pisikal na katawan. Pinupunan din nito ang mga kakulangan sa pundasyon. At nahaluan pa ng kaunti kong swerte. Ang pagkain sa prutas na ito ay katumbas ng pagbuo ng isang magandang tadhana kasama ko. Gusto mo ba itong ibenta? Ang mga pagkakataon mula sa langit at lupa ay para sa mga taong itinakda. At kung paano pipiliin ang taong itinakda? Siyempre, doon tayo sa pinakamataas ang tawad. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kakapal ang mukha. Hindi ito isang transaksyon, kundi pagbabahagi ng karunungan. Magsisimula na ang bidding ngayon. Panimulang presyo ay 1,000,000 mataas na uri ng spirit stones. Pwede ring makipagpalit ng mga kayamanang may kaparehong halaga. Kung kulang ang spirit stones, pwede ring gumawa ng sumpa sa harap ng langit. 1,000,000 mataas na uri ng spirit stones. Kahit buo pa ang prutas ng lilang dugo at hiyas, hindi aabot sa ganyang presyo yan. Tinitiyak ko sa inyo gamit ang aking dangal. Nasulit na sulit ang prutas na ito. Kung may kasinungalingan man sa sinabi ko, hayaang tamaan ng kidlat araw-araw ang anak kong si Yelingshan. At mamatay ng kalunos-lunos, anak ng. Sa sumpa mong yan, bakit sa akin tatama ang kidlat? Siyempre, patas akong makitungo at walang sapilitan. Ang mga may tadhana ay malayang magbid. Ang mga wala ay hindi ko pipilitin. Ate Leng, pakibantayan ang labasan. Habang hindi pa tapos ang auction, huwag mong hahayaang may manggulo sa kaayusan. 1,000,000 mataas na uri ng spirit stones. Mayroon bang kasamahang nais kumuha ng pagkakataong ito? Ito ay mukhang walang may gusto. Dahil ganoon ang nangyari, mapipilitan akong. Wuxin, Yan Huang, halikayo rito ng mabilis. Mayroon akong malaking pagkakataon para sa inyo. Talagang mapalad si Donor Wang. Ano na naman ang balak mong gawin? Turingan nating magkaibigan na dumaan sa hirap at ginhawa. Sa tingin niyo ba ay ipapahamak ko kayo? Ito ang prutas ng lilang dugo at hiyas. Kayang linisin ang katawan at dalisayin ang mga buto. Pinalalakas ang pisikal na anyo. Pinapatatag ang pundasyon. Kaka-breakthrough nyo lang sa nasenso. Kaya hindi pa matatag ang inyong antas. Kailangan nyo ang bagay na ito. Amitabha. Ang abang monghin ito ay walang tadhana sa bagay na yan. Yan Huang, parang hindi maganda ang lagay mo. Ayos lang ako. Kaka-breakthrough mo lang sa nasenso. Pero parang lumulutang ang iyong spiritual power. Halatang masyado kang nagpagod sa kung ano-anong bagay. Kung hindi ito maaayos agad, maaaring bumaba ang antas mo. O mas malala, mapinsala ang iyong nasenso.
Maapektuhan nito ang iyong landas sa kultibasyon sa hinaharap. Pero swerte mo pa rin. Ang bagay na ito ay kayang magpanumbalik ng iyong dugo at enerhiya, at magpatibay ng iyong katawan. Tamang-tama ito para mapunan ang panghihinang naiwan noong ikaw ay magtagos sa bagong antas. Itong kayamanan ay nakatadhana talaga para sa iyo. Magkano? 1,000,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Pero dahil magkaibigan naman tayo, bibigyan ka ni Wang ng presyong pangkaibigan. 1,200,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Bakit mas mahal pa ng 200,000 ang presyong pangkaibigan mo kaysa sa subasta? Dahil prutas lang ang binibili ng iba. Samantalang ang binibili mo bukod sa prutas, ay may kasama pang bayad sa pagdiagnose ko sa mga pinsala mo. Eksklusibong serbisyo ito, no? Wala akong espiritual na bato ngayon. Walang problema. Pwede namang utang muna. Mag-iwan ka lang ng tatak ng daliri. Tapos sumumpa ka sa ngalan ng makalangit na batas. Sige, bibilhin ko. Pero wala akong espiritual na bato ngayon. Kaya magsusulat na lang ako ng kasunduan ng utang. Madaling kausap. Linangin mo itong mabuti. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Narito na ang lahat. Ngunit bago tayo umalis, kailangan muna nating bayaran ang huling utang. Yumayanig ng malakas ang mga guho kanina. Gumuho ang mga glacier. At nagkagulo ang espasyo. Kung hindi pumasok si Wang sa pinakapuso ng mga guho. At nakipagsapalaran para patigilin ang kakaibang pangyayari. Sa tingin niyo ba ay ligtas pa ring iral ang labasan na ito? Ano naman ang kinalaman mo sa pagbabago ng mga guho? Nang lumitaw si Wang. Hindi ba't mabilis na naging matatag ang labasan? Nakita niyo ba? May testigo ako. Malinaw na gusto mo lang mangagaw ng mga espiritual na bato. Aking anak. Sino nga ulit ang lumuhod sa lupa kanina at nagmakaawa sa kanyang ama na patawarin ang buhay niya? Para sa mga ordinaryong kultibador, tig 100,000 mataas na uri ng espiritual na bato bawat isa. Ang mga banal na anak at banal na anak na babae ng mga banal na lupain. Pati na rin ang mga kultibador ng bagong silang na kaluluwa ay iba ang kalkulasyon. 100,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Iyan na ang lahat ng mayroon kami. Ayos lang kung wala kayong maibibigay ngayon. Ibigay niyo muna ang mga espiritual na batong dala niyo. At gumawa ng kasunduan ng utang para sa natitira. Saka sumumpa sa ngalan ng makalangit na batas gamit ang inyong demonyo ng puso bilang saksi. Walang interes ito, ha? Magbabayad ako. Narito ang 100,000 mataas na uri ng espiritual na bato. 100,000 lang sa iba, pero sa iyo ay 1,000,000. Bakit? Dahil sinulsulan mo ang lahat na palibutan at patayin ako kanina. At dahil ikaw ang aking anak, dapat ay may porma ka. Bayad na ang lahat. Maaari na kayong umalis sa mga guho. Ay! Xiao Chen. Anong nangyari? Elder Wang, kailangan niyo akong bigyan ng katarungan. Hinarangan ni Wang Teng ang labasan ng mga guho. Inagaw ang aking kayamanan. At pinilit akong pumirma sa kasunduan ng utang na nagkakahalaga ng 1,000,000 mataas na uri ng espiritual na bato. 1,000,000. Tig 100,000 rin ang utang naming lahat. Kapag hindi kami makapagbigay ng mga espiritual na bato. Pinipilit niya kaming sumumpa sa ngalan ng makalangit na batas. Tiyong Guro. Hiningan din po ako ni Wang Teng ng 500,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Elder, hindi lang inagaw ni Wang Teng ang aming mga kayamanan. Pinilit pa niya kaming pumirma sa kasunduan ng utang. Pagkalabas niya, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Tiyong Guro, sandali lang po. Banal na anak, mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Tunay ngang napakawalang hiya ni Wang Teng. Ngunit hindi natin maaaring pakinggan lamang ang kanilang panig. Gusto mo bang magsalita para kay Wang Teng? Hindi po nagsasalita ang alagad na ito para sa kanya. Ngunit may mga bagay na hindi natin maaaring baluktutin ang katotohanan. Gitnang yugto ng Yuanying. Ang mga natatagong pinsala mula sa pagsasanay mo ng katawang demonyo ng siyam na kalaliman ay tuluyan ng naglaho. Opo. Ang pisikal na katawan din ng alagad na ito ay lumakas ng halos 50% kumpara noon. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nagmula kay Wang Teng. Mula sa ibinenta niyang prutas ng lilang dugo at hiyas sa akin. Matapos kong kainin ang prutas na yon, nagsimula ng mabilis na gumaling ang mga natatagong pinsala sa aking katawan. Nang tuluyan ng masipsip ang bisa ng gamot. Ang aking antas ng pagsasanay ay natural ding lumampas patungo sa gitnang yugto ng Yuanying. Ang ipagpalit ang 1.2 milyong mataas na uri ng espiritual na bato para dito. Sa tingin ng alagad na ito ay hindi po kami lugi.
Kung ang transaksyong ito ay nakabuti sa iyo. Kung gayon ay hindi ito may tuturing na isang kahihiyan. Tungkol naman sa inyo, ang pag-agawa ng pagkakataon sa loob ng mga guho ay nakadepende talaga sa sariling kakayahan ng bawat isa. Kung naagaw ang inyong mga kayamanan, kailangan pa ba ng mga nakatatanda sa sekta na singilin ang isang magsasaka sa yugto ng Zuji para sa inyo? Tapos na ang usaping ito rito. Banal na katawan ng Tain. Ang iyong pagkakataon ay ibinigay din ni Wang Teng. Opo, tapos na ang transaksyong iyon. Wala na kaming utang sa isa't isa. Ang ganitong antas ng pagkakataon ay hindi masusukat ng hamak na 500,000 mataas na uri ng espiritual na bato lamang. Kung ganoon, hindi na palalakihin ng banal na lupain ng Zifu ang usaping ito. Nakuha ng dalawang iyon ang kanilang pagkakataon. Kaya natural lang na tanggapin nila ang utang. Pero paano naman ang mga kasunduan sa utang ng iba? Hinarangan ni Wang Teng ang labasan ng mga guho. At pinilit ang lahat na pumirma ng kasunduan. Katotohanan ang bagay na ito. Kung hindi siya magbibigay ng paliwanag ngayon, huwag niyang isiping makakaalis siya rito. Mga matatandang hukluban na ito, lalong nagiging isip bata habang tumatanda. Hehehe, sulit na sulit talaga ang biyaheng ito. Wang Teng, ilabas mo ang lahat ng espiritual na bato at mga kasunduan sa utang. Kung hindi, walang sinumang makapagliligtas sa iyo ngayon. Matandang hukluban o matandang hukluban. Sana lang ay talagang may pakinabang ang bagay na ito. Ito ay, mukhang gusto mong daanin sa santong paspasan na. Lene. Senior Giant Lee. Putsa, ang nilalang na nasa rurok ng sining ng espada. Paano siyang biglang sumulpot dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng palawit na jade na ito? Ang aking guro po. Ano ang pangalan ng guro mo? Bakit niyo po itinatanong, Senior? Naramdaman ko sa palawit na jade na ito ang presensya ng isang lumang kakilala. Lumang kakilala, ang taong tinutukoy niyo po. Ano ang pangalan niya? Yang King Feng. Yang King Feng. Feng Qinyang. Hindi ba't ang matandang hukluban yon? Ang ganyang kapuradong alias. Mga bigatin lang sa mundo ng pantasya ang makakaisip niyan. Mukhang noong kabataan ng matandang hukluban na yon. Marami talaga siyang ginawang kalokohan sa labas. Yang King Feng. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. May galit ba kayo sa kanya, Senior? Wala. Anong galit ang sinasabi niyo? Malinaw na ito ang makulay na nakaraan ng matandang hukluban. Mga atraso sa pag-ibig na iniwan niya noon. Ang sinabi niyo po kanina, na si Yang King Feng. Kilala mo ba siya? Higit pa sa kilala. Si Yang King Feng ay si Feng Qinyang. At si Feng Qinyang ay ang aking. Ang aking butihing guro na nagtiis ng hirap para lang palakihin ako. Alagad ka ba niya? Opo, inang guro. Sa wakas, nahanap din po kayo ng inyong anak. Inang guro. May hindi po kayo nalalaman, inang guro. Madalas po kayong ikwento ni guro sa akin. Sinabi niya na noong kabataan niya habang naglalakbay sa hilagang dagat. Nakatagpo siya ng isang napakaganda at walang katulad. Diwata na walang kapantay sa sining ng espada. Sayang nga lang at may mabigat siyang tungkulin noon. Kaya kailangan niyang magmadaling umalis. Ito na ang naging pinakamalaking pagsisisi sa kanyang puso. Talaga bang sinabi niya yon? Tiyak na tiyak po. Sinabi pa ni guro na ang ganda ng diwatang iyon ay walang katulad sa mundo. Walang sinuman sa mundo ang makakapantay sa kanya. Ngayong nakita ko na kayo, inang guro. Napagtanto ko na kulang pa pala ang mga papuri ni guro. Inang guro, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Ayaw magbayad ng utang ng mga taong ito. At gusto pa nila akong pagtulungan dahil mas marami sila. Kanina nga, gusto pa akong patayin ng matandang may apelyidong Wang na yon. Wang Teng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Senior Giant Lee, ang batang ito ay nang extort ng mga alagad mula sa iba't ibang sekta sa loob ng guho. Pinilit niya silang pumirma ng mga kasulatan ng utang. Hindi siya isang inosenteng tao. Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa kanya ng dahan-dahan. Pero tingnan ko lang kung sinong mga has na hawakan siya ngayon. Mga senior, huwag kayong magmadali. Pwede na tayong mag-usap ng maayos ngayon. Hinarangan mo ang labasan ng guho. Pinilit mo ang mga alagad na pumirma ng kasulatan ng utang. Anong katuwiran pa ang sinasabi mo? Pinilit. Siyeling siya ng banal na lupain ng Ling Xiao bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay ni Wang. Ay kusang loob na nangutang ng 1,000,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Pinatunayan ng marka ng kanyang dugo.
At sinaksihan ng sumpa ng makalangit na dao. Banal na anak na marka mo ito ng kamay, di ba? Akin na yan. O, di tapos ang usapan. Kung hindi lang dahil sa guguho na ang guho. At may pinabantayan ka pa sa labasan. Paano ko naman pipirmahan ang ganyang kasulatan ng utang? Sinabi ko naman ang presyo ng maaga. At nang pumayag ka, saka lang kita inilabas. Mula simula hanggang dulo. Pinilit ba kitang pumirma gamit ang dahas? Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang pag-agaw mo sa kayamanan ng aming banal na lupain? Ang mga pagkakataon sa loob ng guho ay nakadepende sa sariling kakayahan. Kayo ngang mga alagad ng banal na lupain kapag nang agaw ng kayamanan mula sa mga malayang kultibador. Bakit hindi nyo sabihing nagnanakaw kayo ng sapilitan? Ngayong hindi nyo ako matalo sa agawan. Tinatawag nyo ang mga nakatatanda nyo para harangan ang labasan. Ito ba ang patakaran ng banal na lupain ng Lingxiao? Ang pag-agawan ng mga pagkakataon sa loob ng guho. Buhay at kamatayan ay nakasalalay sa sariling kakayahan. Tungkol naman sa mga kasulatan ng utang. Dahil may patunay mula sa makalangit na dao. Dapat itong bayaran ayon sa kasunduan. Senior, malinaw na sinasamantala ng batang ito ang mga butas sa patakaran ng makalangit na dao. Kaya ba gusto mong labagin ang sumpa sa makalangit na dao? Ay! Narinig nyo ba? Sinabi na ng inang guro ko. Ang may utang ay dapat magbayad. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Opo, inang guro. Kayo namang lahat ay mula sa mga kilalang malalaking sekta. Siguro naman hindi kayo tatakbo sa inyong utang, di ba? Nakasulat ng napakalinaw ang petsa ng pagbabayad sa kasulatan. May patong na interes kapag nahuli kayo sa pagbabayad. Teka. Kasama ba kayo sa kanya? Kasamahan sa sekta. Alis na tayo. Ikaw at ang banal na dalaga ng Zifu na yon. Anong mayroon sa inyo? Karaniwang kaibigan lang sa pagkukultiba. Tinulungan ko lang siyang makakuha ng kaunting swerte. Binigyan niya ako ng 500,000 mataas na kalidad na spirit stone. Ganoon lang kasimple. Mabuti naman kung ganoon. Inang guro, ano pong ibig ninyong sabihin? Lumayo ka sa kanya. Ang kasalukuyang banal na Panginoon ng banal na lupain ng Zifu at ay may nakaraang ugnayan kay Feng Qinyang. Nakaraang ugnayan. Ginalit din ba siya ng aking guro? Tungkol sa mga detalye, tanungin mo na lang siya pagbalik mo. Ang kailangan mo lang malaman. Kapag nalaman ng banal na Panginoong iyon na ikaw ay disipulo ni Feng Qinyang, hindi kanya basta-basta pakakawalan. Grabe, gaano ba karaming tao ang ginalit ng guro ko sa labas? Ang gulo na siya naman ang may gawa. Bakit sa akin na disipulo lang bumabagsak ang lahat? Ang utang ng ama, anak ang nagbabayad. Ang utang ng guro, disipulo ang nagbabayad. Kung ganoon pala, ang gulong ginawa ng disipulo. Dapat ba ang guro rin ang magbayad? Pwede naman. Wala na palang problema. Sa totoo lang, hindi naman ganoon karami ang gulong pinasok ko kamakailan. Inang guro, sino po ang mas malakas sa inyo ng banal na Panginoon ng Zifu? Halos magkasing lakas lang kami. Mabuti naman kung ganoon. Kung sakaling guluhin niya ako sa hinaharap. Inang guro, huwag niyo po akong hahayaang mamatay na lang ng walang tulong. Inang guro, babalik na ba tayo sa sekta ng espada ng King Xuan pagkatapos nito? Matapos magbukas ang mga guho. Nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Kailangan ko munang bumalik sa pavilion ng 10,000 espada para magbasa ng mga lumang aklat. Upang kumpirmahin ang ilang mga bagay. Ang aura ni Santo Hanming. Inang guro, kilala ninyo po ba ang pamanang ito? Nabalitaan ko na ito. Hindi mo lang nakuha ang pamana ni Santo Hanming. Kundi nawala na rin ang nakatagong panganib sa iyong katawang yelo ng siyam na pag-ikot. Simula ngayon, hindi ka napipigilan ng pangangatawang ito. Sa halip, ito pa ang magiging pinakamalaking sandata mo. Ngunit huwag mo muna itong ipagsasabi sa iba sa ngayon. Bakit po? Ang sutra ng Emperador ng Yelo na pamana ng palasyo ng Emperador ng Yelo at ang turo ni Santo Hanming ay nagmula sa iisang pinagmulan. Dahil nasa iyo ang buong pamana. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon. At isa ring banta. Kapag nalaman nila ito, tiyak na hahanapin ka nila. Mayroon kang likas na katawang espada. Masasayang lang ang talento mo kung mananatili ka sa sekta ng espada ng King Xuan. Gusto mo bang sumama sa akin sa pavilion ng 10,000 espada para magsanay? Sige na, pumunta ka na. Ang pavilion ng 10,000 espada ang pinakamataas na otoridad ng sining ng espada sa mundo. Ang ganitong pagkakataon, hindi mo ba? Magsanay kang mabuti. Kapag pumunta si Senior Brother sa Zhongzhou, aasa pa akong protektahan mo ako. Huwag kang mag-alala, Senior Brother. Dadalhin ko muna si Jian Chen sa pavilion ng 10,000 espada. Habang nandito ka sa hilagang dagat. Magpakabait ka naman. Huwag kayong mag-alala, inang guro. Palagi naman akong tahimik at simple lang. Hindi kailanman naghahanap ng gulo. Huwag mo nang tingnan, nandito tayo sa hilagang dagat. Hindi sila mangangahas na gumawa ng gulo sa teritoryo ng palasyo ng dragon. Tama si Ling Er. Matagal din tayong nakipagsapalaran sa loob ng mga guho. Oras na para bumalik sa palasyo ng dragon upang magpahinga.
Ama, ina. Nandito na po si Ling-er. Yuan Ying Realm. Ling-er, ang iyong dugo. Ang aura ng tunay na dragon. Paano umabot sa ganitong antas ang iyong dugo? Siyempre, dahil nakakuha ako ng malaking swerte sa loob ng mga guho. Lanan. Hey kuya ate. Huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Kami ni Ling-er, subok na ang samahan yan, buhay man ang itaya. Normal lang naman sa magkaibigan ang magtulungan. Kapatid na Wang, tinulungan mo si Ling-er na makuha ang kakanyahan ng dugo ng tunay na dragon. At tinulungan mo rin siyang baguhin ang kanyang linya ng dugo. Ang utang na loob na ito sa aming palasyo ng dragon ng hilagang dagat ay kasing bigat ng mga bundok at karagatan. Sa hinaharap kung may kailangan ka, kapatid na Wang, tiyak na gagawin ng palasyo ng dragon ng hilagang dagat ang lahat para tulungan ka. Iyan mismo ang hinihintay kong marinig. Kuya sa totoo lang. Nakakuha si Ate Leng sa loob ng mga guho ng pamana ni Santo Hanming. Pero dahil masyadong mabilis ang pagtaas ng kanyang kultibasyon, kailangan pa niya ng isang natatanging kayamanan na may katangiang yelo para patatagin ang kanyang pundasyon. Nabalitaan ko na ang palasyo ng dragon ng hilagang dagat ay may mahabang kasaysayan at napakaraming kayamanan. Mayroon kaya kayong bagay na angkop para kay Ate Leng? Madaling pag-usapan yan, madaling pag-usapan. Ibigay mo sa kanya ang perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Ninuno, ang karma sa katawan ng batang iyon. Maging ako ay hindi ito mabasang mabuti. Kaya niyang magdulot ng pagbabago sa langit at lupa. At kaya rin niyang muling buhayin ang mga guhong na nahimik ng 10,000 taon. Ang taong ito ay maaaring ang tagapagbago ng tadhana na matagal na natin hinihintay. Ang isang simpleng perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Kapalit ng isang pagkakataon para sa hinaharap ng lahi ng dragon. Ay sulit na sulit. Naiintindihan po ng inyong apo. Kuya kung walang angkop dito sa palasyo ng dragon, okay lang naman. Bigyan mo na lang kami ng kahit 8 o 10 kayamanan na may katangiang yelo. Para may magamit lang si Ate Leng pansamantala. 8 o 10 kayamanan. At para magamit lang pansamantala. Ang mga ordinaryong kayamanan na may katangiang yelo ay tiyak na hindi sapat. Para sa pamana ng santo na nakuha ni Binibining Leng. Dito sa aming palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Mayroon niyang isang bagay na talagang angkop. Ano yon? Ang perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Mahal na hari, ang bagay na iyan ay ang napakalaki ng utang na loob natin kay kapatid na Wang dahil sa pagliligtas niya kay Ling-er. Kaya ang isang simpleng kayamanan ay walang halaga kumpara doon. Ate Leng, tanggapin mo na bilis. Kusang loob na ibinibigay ito ni Kuya Haring Dragon, masyadong mahalaga ang bagay na ito. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Bagamat ang perlas ng pagpapatahimik ng dagat ay isang mahalagang kayamanan ng aming palasyo ng dragon. Napakaangkop naman ito sa pamana ng Santo Hanming na iyong pinag-aralan. Matutulungan ka rin itong maunawaan ang 2 dakilang landas ng tubig at yelo. Duhil masyadong mabilis ang pagtaas ng iyong kultibasyon ngayon. Kailangan mo talaga ang bagay na ito para patatagin ang iyong pundasyon. Tinulungan ni kapatid na Wang si Ling-er na makuha ang kakanyahan ng dugo ng tunay na dragon. Ang kabutihang loob na ito ay hindi matutumbasan ng kahit isang perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Binibining Leng, huwag mo nang tanggihan ito. Bagay nga talaga ang perlas na ito sa aking pamana. Maraming salamat sa regalo mong kayamanan, Haring Dragon. Dahil si Binibining Leng ay ate ng aking kapatid na Wang. Ikaw ay isa ring mahalagang panauhin ng aming palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Tama si Kuya Pamilya naman tayong lahat dito. Kaya huwag na kayong mahiya. Ate Leng, kumusta naman ang perlas na ito? Napakaganda. Sa tulong ng perlas ng pagpapatahimik ng dagat, kaya ko nang patatagin ng tuluyan ang aking antas sa maikling panahon. Ang pagpunta natin dito sa palasyo ng dragon ng hilagang dagat ay talagang hindi nasayang. Dahil galing pa kayo sa malayo at kapapabalik lang. Siguradong pagod na kayong lahat. Nagpahanda na ako ng isang piging, tuloy kayo sa loob ng palasyo. Tara. Kain muna tayo, pag-usapan na lang natin ang iba kapag busog na. Tama si Kuya Wang. Kain muna bago ang lahat. Kuya pamilya naman tayo rito. Kaya huwag ka nang mahihiya sa amin. Sino ba talaga ang may-ari ng palasyong ito? Bawasan mo nga ang kain mo. Para sa lahat ang mga pagkain yan. Ayaw ko lang naman masayang ang pagkain, Ate Leng, mag-focus ka na lang sa iyong pagsasanay ng walang alalahanin. Itatabi ko para sa iyo ang hindi mo mauubos. Kuya hindi na kailangang maghanda ng masyadong magarbo bukas ng umaga. Gayahin na lang ang handa ngayong gabi.
Bawasan na lang ng kaunti, kahit 2 putahe lang. Ling-er, ano ang tingin mo kay Wang Teng? Iyan wala siyang hiya at mukhang pera. Mabulaklak ang dila at madulas magsalita. At talagang napakakapal ng mukha, kung saan-saan nanginigil sa loob ng mga guho. Pinipilit pa ang mga henyo ng mga banal na lupain na sumulat ng promissory note. Ginawa pa akong pain. Ninanakaw ang mga gamit ko. Chini-chansingan pa ako. Dahil napakasama pala niya. Bakit mo pa itinago para sa kanya ang mga nangyari sa loob ng guho? Kahit na nakakainis siya. Totoo namang marami siyang naitulong sa akin. Kung wala siya, hindi ko makukuha ang kakanyahan ng dugo ng tunay na dragon. At hindi ko rin makukuha ang prutas ng lilang dugo at hiyas. Noong nasa lawa ng pagbabagong dragon. Kung hindi siya sumulpot agad. Baka siguro ako ay. Kapag kasama ko siya. Kahit na lagi akong nagagalit. Parang hindi ko kailangang mag-alala na may mangyayaring masama. Kahit na ang mga sinasabi niya ay sobrang labo. Minsan ay naniniwala pa rin ako sa kanya. Mukhang nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Imposible, paano ko naman magugustuhan ang damuhong iyon? Ina, huwag po kayong magbiro ng ganyan. Ang inyong hindi masunuring apo na si Ishan. Humihiling na makausap ang ninuno. Tuloy ka. Pagpupugay sa inyo, ninuno. May bumabagabag ba sa iyong kalooban? Kung bakit ko ipinabigay sa iyo ang perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Ang perlas na iyon ay isang kayamanang nagmula sa sentro ng hilagang dagat. Nakasalalay rito ang daloy ng tubig ng buong hilagang dagat. Sumusunod po ako sa inyong utos, ninuno. Ngunit hindi ko talaga maintindihan kung ano ang espesyal sa Wang Teng na yon. Kung ano ba talaga ang kakaiba sa kanya. Iyan napakababaw ng iyong pananaw. Isang hamak na perlas lang iyon. Kung ito ang magbibigay ng pagkakataon para mabuhay ang lahing dragon. Ano naman kung mawasak man ito? Pagkakataon para mabuhay ang lahing dragon. Ang mundong ito ay matagal nang nakagapos sa mga hindi nakikitang tanikala. Mula pa noong sinaunang panahon. Ang dakilang daw ay naging kulang-kulang. Ang landas patungo sa pagiging santo ay naputol na. Hindi sa wala ng mga mahuhusay na tao sa mundo. Kundi ang landas na iyon ay tuluyan ng nilok ng batas ng langit. Noon, 9 na pinakamataas na santo ang nakapansin nito. Nagkaisa silang bumuo ng isang pormasyon para basagin ang sumpang ito. Ang mga guho sa hilagang dagat ang lugar kung saan binantayan ni Santo Hanming ang sentro ng pormasyon. Iyon ang sentro ng pormasyon. Nakuha na ni Leng Mingshuang ang pamana ni Santo Hanming. Ibig bang sabihin nito ay muling gumagana ang sentro ng pormasyon? Tama. Naramdaman ko ang pagluwag ng mga tanikala ng langit. Kaya naman nagising ako mula sa aking mahabang pagtulog. At ang pinagmulan ng lahat ng pagbabagong iyon. Ang tadhana sa katawan ng batang iyon. Maging ako ay hindi ito mabasa. Mukhang mababalang ang kanyang antas ng kapangyarihan. Ngunit nagawa niyang muling patakbuhin ang pormasyong libu-libong taon ng tulog. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi rin biro. Lahat sila ay mga henyong binyayaan ng dakilang swerte. Ang ganito karaming swerte na nagtitipon sa isang tao, ay hinding-hindi lang isang nagkataon. Malaki ang posibilidad na siya na nga. Ang hinihintay natin sa sinaunang hula. Ninuno, gaano po kayo kasigurado rito? 70%. Para sa kasalukuyang lahing dragon. Sapat na yon para itaya ang lahat. Kapag masyadong mabait ng walang dahilan, siguradong may binabalak na hindi maganda. Nagsisisi na kaya si Kuya na ibinigay niya ang perlas ng pagpapatahimik ng dagat kay Ate Leng, at balak na bawiin ito sa akin. Hindi pwede yan. Ang mga bagay na nasa kamay ko na, ay wala nang bawian. Kuya kung may kailangan kayo, sabihin niyo na lang ng direkta. Kapatid na Wang, bilang magkapatid, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano ang tingin mo sa batang si Ling-er, kapatid na Wang? Siyempre naman, napakabuti ni Ling-er. Pambihira ang kanyang talento. Walang katulad ang ganda. Mabait ang puso. At napakasiglat kaibig-ibig pa. Sa buong mundo ng kultibasyon, isa siyang pambihirang babae na talaga namang namumukod tangi. Dahil sa tingin mo rin ay mabuti si Ling-er, kapatid na Wang. Magsasalita na ng tapat ang haring ito. Kagabi, nag-usap kami ng reyna na ina ni Ling-er. Tila may natatanging pagtingin sa iyo ang batang si Ling-er, kapatid na Wang. Hindi kaya nagkakamali ka lang, Kuya Di. Kadalasan, kapag nakikita ako ni Ling-er, kung hindi niya ako sinisimangutan ay pinapagalitan niya ako. Pagtingin ba ang tawag doon? Iba ang takbo ng isip ng mga babae kumpara sa inyong mga lalaki. Kung talagang wala siyang pakialam sa iyo, bakit kanya po protektahan sa bawat pagkakataon doon sa mga guho? Kaya naman, matapos ang masusing pag-isip, gumawa ako ng isang desisyon. Nais kong ipakasal sa iyo ang aking anak na si Ling-er. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng aking palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Ipakakasal sa akin. Gagawin akong manugang ng palasyo ng dragon. Si Ling-er ang nag-isang anak na babae ng haring ito.
Kung hindi kita lubos na pinagkakatiwalaan, kapatid na Wang, hinding-hindi ko gagawing biro ang kanyang kasal. Napakataas ng talento ni Ling Er. Pambihira ang kanyang dugo. At nasa likod pa niya ang buong palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Kung magiging manugang nga ako ng palasyo ng dragon, hindi ba't mapapasakin na ang lahat ng resources, kayamanan, at malakas na masasandigan? Hindi lang ito basta kasal, kundi isang napakalaking swerte at kayamanan. Kapatid na Wang. Salamat sa labis na pagpapahalaga mo, Kuya A. Lubos na nagpapasalamat ang iyong nakababatang kapatid. Napakaganda ni Ling Er. At napakarangal ng kanyang katayuan. Kung talagang magiging kasama ko siya sa landas ng kultibasyon. Siguradong ito ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ko, kaya lang ano? Kaya lang, may pasan akong malaking tadhana ngayon. At gustong-gusto akong patayin ng mga banal na lupain. Hindi ko alam kung gaano karaming panganib ang haharapin ko sa hinaharap. Hindi ko naman kinatatakutan ang sarili kong kaligtasan. Ngunit si Ling Er ay ang pinakamamahal mong anak, Kuya Di. Kung papayag ako ngayon, hindi ba't parang idinamay ko na rin siya sa gulong ito? Kahit na medyo pilyo ang batang ito sa karaniwang araw. Nagagawa pa rin niyang mag-alala para kay Ling Er sa oras ng kagipitan. Mukhang hindi nga nagkamali si Ling Er sa pagpili sa kanya. Huwag kang mag-alala, kapatid na Wang. Dahil pinili niyang sumama sa'yo. Handa rin siyang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap kasama ka. Bukod dito, kapag naging manugang ka na ng palasyo ng dragon, ang mga kaaway mo ay kaaway na rin ng palasyo ng dragon. Kung gusto kang galawin ng mga banal na lupain na yon, kailangan muna nilang dumaan sa aming lahi ng dragon ng hilagang dagat. Atling, may kailangan ka ba? Wala namang importante. Medyo nababagot lang ako sa loob ng silid. Nabalitaan kong may libong taong kabubatan ng Corales sa likod ng palasyo ng dragon. Maganda raw ang tanawin doon. Gusto mo bang samahan akong maglakad-lakad doon, Ate Leng? Sabihin mo na. Ate Leng, kinausap ako ng Haring Dragon kanina. Gusto niyang ipakasal sa akin si Ling Er. Sabi ko na nga ba may kakaiba? Desisyon mo yan. Paano namang naging desisyon ko lang yan? Ikaw ang pinakamalapit sa akin, Ate Leng. Sa ganito kalaking bagay. Kailangan ko munang hingin ang opinyon mo. Ate Leng, kung hindi mo gusto, babalik ako ngayon din para tanggihan si Kuya Di. Mabuting babae si Ling Er. Kasama mo siyang dumaan sa bingit ng kamatayan sa mga guho. At halatang may gusto nga siya sa'yo. Handang protektahan ka ng palasyo ng dragon ng hilagang dagat. May mabuti rin itong maidudulot sa'yo sa hinaharap. Saan banda rito ang mukhang hindi siya apektado? Halos magkadurog-durog na sa ginaw ang mga Corales. Kung pakikipagkasundo lang muna sa kasal, maaari mo itong tanggapin. Ate Leng, seryoso ka ba? Ang pakikipagkasundo ay hindi nangangahulugang kasal agad. Ang mga bagay sa hinaharap. Pag-usapan na lang natin sa hinaharap. Sige, magkasundo muna tayo sa kasal. Pagkabalik natin sa sekta, doon na natin linawin ang mga susunod na mangyayari. Ate Leng, hindi ka ba talaga? Hindi. Kung gayon ang mga yelong ito, hindi ko pa lubos na nakokontrol ang kapangyarihan ng perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Wang Teng. Bakit? Kung tapat sa iyo si Ling Er, hindi mo dapat gawin ito para lang sa kaba ng yaman ng palasyo ng dragon para makipagkasundo sa kanya. Naiintindihan ko. Sige na, huwag mo nang paghintayin ng matagal ang Haring Dragon. Kuya nakapag-isip-isip na ako. Sabihin mo, tinatanggap ko ang kasunduan sa kasal. Ngunit magkasundo muna tayo sa kasal. Huwag muna tayong magpakasal sa ngayon. Maaari muna natin itong i-anunsyo sa lahat. Kapag naayos mo na ang mga problema mo, saka mo na pakasalan si Ling Er. Ling Er, ano naman ang masasabi mo? Napag-usapan niyo na palang dalawa. Bakit pa kayo nagtatanong sa akin? Kung gayon, pumili tayo ng magandang araw. Para ihanda ang piging ng kasunduan sa kasal. Ang pakikipagkasundo sa kasal ng prinsesa ng aking palasyo ng dragon ng hilagang dagat ay hindi maaaring gawin ng tahimik lang. Sa oras na yon, ang 4 na karagatan at 6 na lahi. Pati na ang lahat ng puwersa sa hilagang dagat ay darating upang bumati. Ang mga ito ang magsisilbing regalo ko para sa kasunduan sa kasal. Ano ang nasa loob nito? Isang bagay na ibinigay sa akin ng isang nakatatanda. Balahibo ng anong nilalang ito. Basta na lang itong ibinigay sa akin ng nakatatandang iyon. Sapat na siguro ito para magamit ni Ling Er sa pagtatanggol sa sarili. Ang ganoong napakahalagang kayamanan.
Sa bibig ni Wang Teng ay naging isang bagay lang pala para sa pagtatanggol sa sarili. Ang nakatatandang nasa likod ng batang ito. Ano kayang uri ng makapangyarihang nilalang siya? Noong una, nais ko lang gamitin ang kasalang ito para iugnay si Wang Teng sa palasyo ng dragon. Ngunit sa tingin ko ngayon, mas malaki pa yata ang makukuha ng palasyo ng dragon kaysa sa ibinigay nito. Ang halaga pa lang ng balahibong ito ay hindi matatalo ng perlas ng pagpapatahimik ng dagat. Ang kasunduang ito sa kasal ay napakasulit talaga. Dahil wala naman kayong tutol, itutuloy na natin ang kasunduang ito sa kasal. Iba talaga kapag prinsesa ng palasyo ng dragon ang ikakasal. Kasi simula pa lang, halos mapuno na ang silid sa mga regalo. Kuya Pagong, saan ba natin ilalagay ang mga ito sa huli? Lahat ng iyan ay mga regalo para sa kasunduan sa kasal ng prinsesa at ng ating manugang. Kaya dalhin muna ang mga iyan sa gilid na bulwagan. Kampante ako kapag si Kuya Pagong ang nag-aasikaso. Halika, Tenger. Ipakikilala kita sa kanila. Siya ang haring dragon ng silangang dagat, si Iguang. Ang haring dragon ng kanlurang dagat, si Ikin. Ang haring dragon ng timog dagat, si Eron. Silang lahat ay mga kapatid ko. Ako po si Wang Teng. Nagbibigay galang sa tatlong haring dragon. Iguang, Ikin, Eron. Bakit parang pamilyar na pamilyar ang mga pangalang iyon? Napakababa ng antas ng kanyang kultibasyon. At napakapangit pa niya. Pero paglabas niya, nakuha niya agad ang pinakamamahal na prinsesa ng palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Ipakikilala ko pa sa iyo ang ilang kabataan. Pagbati sa hari ng dragon ng hilagang dagat. Hindi ninyo kailangang maging formal ngayong araw. Kilalanin niyo rin si Wang Teng. Siguradong magkakasalamuha kayo sa hinaharap. Ikaw ba ang kapatid na Wang? Ako nga. Nabalitaan kong kahanga-hanga ang ipinakita mo sa mga guho ng hilagang dagat, kapatid na Wang. At nakuha mo pa ang tiwala ni Prinsesa Ling-er. Ngunit hindi ko alam kung sino ang iyong guro, kapatid na Wang. At kung ano ang iyong pambihirang kakayahan. Elay. Ano nang ibig mong sabihin? Ling-er, nagtatanong lang naman ako. Ano naman ang dapat itanong doon? Kung saang sekta nagmula si Wang Teng? At kung sino ang guro niya? Wala kang pakialam. Iniisip ko lang kasi, na ang taong maikakasal sa'yo, ay dapat may pambihirang kakayahan. Kung may pambihirang kakayahan man siya o wala, ay desisyon ko na yon. Kung sino ang gusto kong pakasalan, ay pakakasalan ko. May reklamo ka. Kung hindi ka masaya, labanan mo ako. Sino nang mag-akalang ipagtatanggol talaga ako ng babaeng dragon na ito? Hala, si Leng Minshuang. Bakit siya nandito? May hindi tama, parang delikado ito. At Leng, may kailangan ka. Kailan ka pa dumating? Kararating ko lang. Akala ko hindi ka napupunta. Ito ang palasyo ng dragon ng hilagang dagat. Hindi mo naman ito teritoryo. Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo kung pupunta ako o hindi? Ganoon pa rin ang ugali niya. Nakita mo ba ang nangyari kanina? Hindi lang talaga tanggap ni Naili ang nangyari. Kaya lumabas si Ling-er para ipagtanggol ako. Bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Hindi naman sa ganoon, natatakot lang ako na baka. Bakit ka naman matatakot sa akin? Desisyon niyang protektahan ka. At kung engaged na kayo, buhay ninyo iyon. Ano naman ang pakialam ko sa kasal mo? Kung hindi ka galit, bakit naman biglang nabasag ang basong iyan? May sasabihin ka pa ba? Wala na. Wang Teng, dahil engaged ka na. Huwag mo nang ipahiya ang babae. Alam ko. Binabati kita, Ginoong Wang. Binabati kita, Prinsesa Di. Ninuno. Ang iyong apo na si Ishan ay humihiling na makipagkita. Bakit mo ako hinahanap? Ngayong araw, nagkasundo na sa kasal sina Ling-er at Wang Teng. Ito ang regalong handog ni Wang Teng para sa kanilang kasunduan. Masyadong limitado ang aking kaalaman. Kaya hindi ko matukoy ang pinagmulan ng bagay na ito. Kaya naparito ako upang hilingin sa inyo na tingnan ito. Buksan mo. Yezad, ito ang aura ng Chaos. Hindi ako maaaring magkamali sa napakataas na pressure ng dugong ito. Hindi ako magkakamali.
May mga kaunting tala sa mga sinaunang aklat ng ating lahi ng dragon. Noong sinaunang panahon, ang tunay na dragon na ninuno ng ating lahi ay nakipagkaibigan sa isang makapangyarihang nilalang mula sa ibang lahi at naging magkapatid sila sa buhay at kamatayan. Ang tunay na anyo ng makapangyarihang nilalang na iyon ay hindi isang dragon, kundi isang uwak ng Chaos. Uwak ng Chaos. Ang natitirang aura sa balahibong ito, bagamat medyo mahina na. Ngunit ang pressure ng Chaos na nagmumula sa antas ng buhay nito, ay eksaktong katulad ng inilalarawan sa mga sinaunang aklat ng ating lahi. Ang balahibong ito, saan kaya ito nakuha ni Wang Teng? Sabi niya, handog daw ito ng isang nakatatanda. Mukhang minaliit pa rin natin siya. Ninuno, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huwag nang imbestigahan. Para sa ilang tao, mas mabuting huwag nang malaman ang kanilang pinagmulan. Hindi makabubuti kung mag-imbestiga pa tayo ng mas malalim. Naiintindihan ko po. Hehehe, yayaman na ako nito. Ngayon, talagang yayaman na ako, hehehe. Napakagalante talaga ni Kuya Wang. Naka-breakthrough si Ate Leng. May nakaabot sa antas ng pagbabagong Diyos. Putsa, ang lakas ng aura na ito kumpara sa akin noon. Noong nag-breakthrough ako, mas malakas ito ng higit sa 10 beses. Grabe naman to. Naka-breakthrough si Ate Leng. Tagumpay ang pagbabagong Diyos. Ting, ang anak ng langit na si Leng Ningshuang ay naka-breakthrough sa antas ng pagbabagong Diyos. 100,000 yaman ko. Ngayon, talagang yayaman na ako ng todo. Espada ng kaluluwang yelo sa antas ng pagbabagong Diyos. At mayroon ding pamilyar na pakiramdam na kinasusuklaman ko. Guni-guni ko lang ba ito, o? Kapatid na Wang, ang pag-breakthrough ng batang si Ningshuang ay isang napakalaking kagalakan. Ngunit mayroon din akong magandang balita para sa inyo. Diyan ang kuyay, sige po, makikinig ako. May balitang kararating lang mula sa Zhongzhou na ang mga guho ng sinaunang banal na bundok ay opisyal na bubuksan pagkatapos ng kalahating buwan. Banal na bundok ng Zhongzhou. Ang susunod na pahiwatig ng langit na ibinigay ng sistema. Hindi ba't ito ay sa banal na bundok ng Zhongzhou? Ang mga guho ng banal na bundok ay bumubukas lamang minsan sa bawat 1,000 taon. Kapag kumalat ang balitang ito, ang mga dakilang banal na lupain, mga sinaunang angkan, at mga nangungunang sekta ay tiyak na nagsimula na ring maghanda. Sa oras na yon, ang mga kabataang pinakamahuhusay na henyo ay tiyak na magsisidatingan. Mas maraming tao, mas masaya. Habang mas maraming tao, mas maraming pagkakataon. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Iniisip ko lang na ang ganitong pambihirang pagkakataon na nagaganap lang minsan sa 1,000 taon. Kung hindi natin pupuntahan at titingnan, ay talagang napakahayang. Hindi biro ang layo ng paglalakbay mula sa hilagang dagat patungong Zhongzhou. Kung gusto ninyong sumali, dapat na kayong maghandang umalis. Kailangan nating pumunta sa banal na bundok ng Zhongzhou. Ngunit bago yon, kailangan muna nating bumalik sa sekta ng espada ng King Xuan. Ang mga gulo at utang ng aking gurong si Feng Qinyang, kay inang guro Jianli, pati na rin ang biglaang kasunduan sa kasal sa palasyo ng dragon. May mga bagay na dapat ko talagang itanong pagbalik ko. Kuya aalis na kami bukas. Babalik muna kami sa sekta ng espada ng King Xuan. Sasama ka rin. Bakit, hindi ba ako tanggap doon? Siyempre naman, welcome ka. Hindi ko lang inasahan na handa mong iwan ang palasyo ng dragon. Bubuksan ang banal na bundok ng Zhongzhou pagkatapos ng kalahating buwan. Huwag na kayong magtagal doon pagbalik niyo sa sekta. Naiintindihan ko. Huwag kang gagawa ng gulo pagdating mo sa sekta ng espada ng King Xuan. Kuya mauuna na po kami. Sige, mag-ingat kayo. Kuya Wang, malapit na tayo. Wang Teng. Sa wakas, dumating ka rin. Ikaw ang demonyo ng langit na nasa katawan ni Lin Fan. Mabuti naman at natatandaan mo pa. Noon, sinira mo ang aking clone. At sinira ang aking landas sa kultibasyon. Ngayong araw, Ate Leng, medyo mainday siya. Sandali, may mali rito. Putsa, antas ng pagbabagong Diyos.
Wala na. Nga. Nandito na tayo.